Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Nakita natin na patuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon o hanging amihan, partikular na sa may hilagang bahagi ng Luzon, habang yung shear line o ito yung banggaan ng may malamig na hangin kung saan nagkakaroon nga ng mga kaulapan na nagdadala ng mga pagulan ay patuloy na nakakaapekto, partikular na sa may silangang bahagi ng central at southern Luzon. Samantala, may minomonitor tayo ng low pressure area nagsimula kahapon. Nandito siya sa may labas ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan may 280 kilometer or 260 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Pag-asa Island. Makikita natin na nasa labas nga ito ng Philippine Area of Responsibility at basta pinakauling datos natin malit yung tsansa na maging bagyo itong low pressure area habang ito'y kumikilos patungo sa may bahagi ng Vietnam. Makaapekto na lamang ito or yung trough extension at makaulapan na dala ng low pressure area ay nakakaapekto partikular na dito sa may katimugang bahagi ng Palawan. Samantala, malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at Central Luzon dulot ng shear line, habang ang iba pang bahagi ng Luzon ay patuloy na makararanas ng mga isolated o pulo-pulong may hinang pag-ulan. Dito naman sa Mindanao, makita natin maraming kaulapan na dulot naman ng easterlies o yung hangin na bumula sa karagatang Pasipiko, kaya medyo maulap ang kalangitan sa bahagi ng Mindanao na may mga kalagkat na mga pag-ulan, pagkid at pagkulog. Tingnan natin dito sa may Luzon, makikita natin ang epekto pa rin ng shear line ay magdadala ng mga pag-ulan, particular na sa Aurora, sa Quezon at sa Isabela. Muli, yung shear line nga natin ay may mga dalang kaulapan ng patuloy na magdadala ng mga pag-ulan, particular na sa may silangang bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon. Samantala naman, ang Cagayan Valley Region, labing bahagi ng Cagayan Valley Region at Cordillera ay makaranas sa mga mahinang pag-ulan dahil sa epekto pa rin ng northeast monsoon o amihan, samantalang yung Ilocos Region at iba pang bahagi ng Central Luzon, generally fair weather na yung araw na may mga isolated light rains o mga pag-ambon na mararanasan. Samantala sa Kamaynilaan at sa nalabing bahagi ng Southern Luzon, yung Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, makararanas naman ng isolated rain showers and thunderstorms. Significantly na mababawasan na po yung mga pag-ulan, particular na sa bahagi ng Bicol Region ngayong araw. Agwat ka ng temperatura sa Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, 15 to 24 degrees Celsius. Habang sa Tuguegarao, 22 to 29 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito nga sa Palawan, nabanggit ko kanina, may low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at yung trough o extension nito ang nagdadala ng mga pagulan, particular na sa katimugang bahagi ng Palawan. Pero posible naman by tomorrow ay mawabawasan na yung mga pagulan dito sa may southern part ng Palawan. Agwat ng temperature sa Calayan Islands, 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 24 to 30 degrees Celsius. Mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng Visayas dulot ng easterlies at ang agwat ang temperatura natin sa Iloilo 25 to 31 degrees Celsius, sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban 23 to 32 degrees Celsius. At dulot din ng easterlies, malaking bahagi, makikita po ninyo, malaking bahagi ng Mindanao ngayon ay magkakaroon ng maulap na kalangitan at malaking tsansa na makalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat, pagkulog. Mag-ingat sa mga potensyal na mabiglang pagbaha at pagguho ng lupa, dulot nga ng mga pagulan na epekto ng easterlies sa may bahagi ng Mindanao. Agwat ng temperatura sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro, 25 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius. At makikita nga natin, naglabas po ng weather advisory ang Pag-asa at pinapakita dito na may tsansa pa rin ng moderate to heavy o katamtaman na nasa kumisay malalakas sa mga pagulan. Ito ay epekto nga ng shear line kung saan may mga kaulapan na nagdadala ng mga pagulan sa Quezon Province at sa Aurora sa araw na ito. Pero nakikita naman natin by tomorrow, significantly mababawasan na po yung mga pagulan sa may Aurora at Quezon. Pero mag-ingat pa rin sa potensyal ng mga flash floods, yung mga biglang pagbaha at landslide o pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar dahil nga sa mga pag-ulan na dala ng shear line.
Samantala, wala na po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi nating bansa. Pero makikita natin, meron tayong inaasahan na katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalong karagatan, partikular na sa Mahilaga at silangang baybayin ng Luzon. Mag-ingat po yung mga marita sa sakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Gayun din kapag may mga thunderstorm na kung minsan nagpapalakas ng alon ng karagatan sa ating kapuluan. Mag-ingat po yung mga maliliit na bangka. At ang araw natin ay sisikat mamaya 6:21 ng umaga, tunubog, ganap na 5:59 ng gabi.